Himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos! Ati si Greg napapasayaw Hoy, biyernes na tayo ngayon. Happy Friday, the 17th of November 2023. Bago ho sa mga ISIS balita ho natin, eto muna napakagandang balita. Malapit nang magkaroon ng Pilipinas ng kauna-unahang internet satellite para mapalakas ang connectivity sa malalayong lugar ng bansa. Yay! Ito'y matapos pumasok sa kasunduan ng California-based company na Astranis Space Technologies at Orbit Corporation ng Pilipinas. Sa sideline ng APEC Summit sa California, pinaksihan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtinta sa $400 million na partnership. Magdi-deploy ng ang Orbits at ang Astranis ng unang dalawang internet satellite para sa Pilipinas. Tutok lang ho talaga para sa Pilipinas na inaasahang kakalap ng $400 million na investment sa susunod na 8 taon. Kaya ng nasabing micro-geo satellites na magserbisyo ng hanggang 10 milyong users at 30,000 barangay, bukod pa sa makalilikha ito ng 10,000 trabaho. Alam mo ninyo, sa makabagong panahon, AI na nga hong uso ngayon, driverless car na. Yan ho yung mga ginagamit ng mga technology ngayon. Tapos sa medicine, telemedicine na. Paano ho natin maisa sa katuparan ho yung mga ganyang makabagong mga teknolohiya? Kung tayo ho naman may pupugak-pugak na internet. Yan bang pagpasok mo sa isang building, halimbawa, searching. Tapos nalabas ka uli, ayan, nakakonect ka na naman. Pagpasok mo uli, searching. Samantalang ang ibang bansa, ano mo ninyo, kahit yan dito ho sa Pilipinas, gumagamit na sila ng makabagong technology. Halimbawa, sa pangingisda, makikita doon sa satellite, via satellite, makikita kung nasan yung kumpol ng mga isda. So doon ho pupunta ngayon yung mga barko. Yun yung mga makabago. Paano yung maliliit na mga mangingisda? Di ba? Yung hanggang municipal water ang kayang puntahan. Di ba? Iikot-ikot yan. Gagastos ng ilang litro ng gasolina bago makahuli ng ilang piraso ng isda. But with the modern technology, kahit mga magsasaka, di ba? Magsasaka, titingnan lang, pipicturean lang ganun yung dahon. Pagka medyo naninilaw, kaya tapos lalabas na ngayon dun yung mga impormasyon. Anong kinakailangang intervention, ano yung pestisidyo, ano yung posibleng dumapo ng mga Ganun na ho makabagong technology ngayon. Kaya ho tayo napag-iunan sa sektor ng agrikultura. Kaya napakaganda. Napakaganda po nitong programa na ito pong kasunduan na pinasok ho ng Pangulo. Pero Mr. President, baka kayo dyan ho sa Malacanang nakikinig. Alam ho naman natin ang Presidential Communication Office nakatutok din ho sa atin. Baka ho po pwede, we can go beyond getting investor. Meron hong site sa Mindanao. Merong site sa Mindanao. At ito alam ho ng mga astrophysicists ho natin. Meron hong site dyan sa Mindanao na napakagandang paglagyan ho ng launch pad. Napakagandang lagyan. Mas maganda kaysa sa Cape Canaveral. At saka sa doon sa satellite station nila sa Houston. Mas maganda pa nga daw sa mas maganda pa kaysa dyan sa mga launch pad ho ng India. Baka ho po pwede tingnan ho natin to. Doon tayo makipag joint venture. Di ba? Nang sa ngayon, rerenta sila sa atin, hindi na tayo magbabayad doon sa mas makakamura ho tayo. Kasi doon sa site na yon, mas mas malaki ang payload na pwedeng dalhin kasi mas malapit sa tawag diyan. Nawala tuloy ako. Basta mas mas matipid sa gasolina. Mas malaki ang payload na pwedeng dalhin. Alam ho yan ng mga eksperto. Mukhang ang mga taga-Philippine Space Agency lang yata hindi nakakaalam.
tingnan ho ninyo, tanungin ho ninyo yung mga astrophysicists ho natin na mas kabisado ho nila yung usaping yan na baka mas mapaganda pa ho natin ang serbisyo. At saka, Mr. President, baka ito yung pagkakataon matupad yung pangarap natin na makapagpadala ho talaga ng kauna-unahang astronaut sa kalawakan. This is just not improving yung ating satellite system, yung communication system, kundi matupad yung pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng anak na maipadala sa outer space. Yan, ha? Ngayon, pagka naging matagumpay na ho tayo ng pagpapadala ng tao sa outer space, di ba? Magpadala ho tayo ng mga politiko sa moon. Ang wag sa moon, malapit lang moon. Ipadala natin sila sa Mars. Oo, one-way ticket. Wala nang balikan para mas maganda. Mayor Vic Soto, galit na galit nga pinagsabihan ng mga bagong punong barangay ng Pasig ng Arbor ng huli ng isang traffic enforcer. Alamin natin na detalye mula kay Edniel Parosa, Aris 52. Edniel. Kuyang Angel, galit na sinita ni Pasig City Mayor Vico Soto ang bagong upong kapitan ng Barangay de la Paz sa Pasig City. Ayon sa alkalde, inarbor kasi ng kapitan na si Acaw Romualdez ang isang motor rider na nahuling walang helmet at naka-student permit lamang. Kwento ni Mayor Vico, sinugod pa umano na punong barangay ang enforcer ng Traffic Parking and Management Office at sinabing bawal itong manghuli nang hindi bumubusina sa opisyal. Tinawag ng mayor na abuse of authority ang ginawa ng kapitan at kinampihan ng enforcer na tama naman umano ang desisyon. Pero sa hiwalay na pahayag, sumagot si Cap Romualdez at nanindigan sa ginawang pagsita sa traffic enforcer. Paliwanag umano ng may-ari ng hinuling motorsiklo, pinaikot niya lamang ang kanyang sasakyan sa kabilang bahagi ng kanilang gusali para hindi makaabala sa customers. Itinanggi rin ni Kapitan Romualdez na sinugod niya ang TPMO officer na kinausap lang umano ng mahinahon. Inilabas pa ni Romualdez ang kopya ng CCTV at hinamon si Mayor Vico na paimbestigahan ang ikinagagalit nitong issue. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Humahataw sa komentaryo. 2x2. ACS Balita, susunod na ang oras muna sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas sa alas 6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. 17 na tayo ng Nobyembre, ngayon po ay Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ACS Headlines, PAGCOR naglimit ng karagdagang 5 bilyong piso sa National Treasury. Pangulong BBM lumagda sa kasunduan para sa pagtatayo ng unang cancer hospital sa Pilipinas. Department of Foreign Affairs palaban sa China. Mga itinatayong illegal structures sa West Philippine Sea pinababaklas. LTFRB may babala. Mga driver na lalahok sa 3 araw na transport strike, posibleng tanggalan ng prangkisa. 3 biktima ng human trafficking at nagpakilalang employer na harang naman ng Bureau of Immigration sa NAIA. Anak na lalaki ng babaeng binaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija, kabilang sa persons of interest ng PNP. Sa ngalan po ni Jerry Bahat ni Anthony Taberna ng 2x2, ito po si Angelo Palmones. Bago sa iba pang mga detalye ng ating mga balita, good news muna tayo. ACS Good News. Nag-remit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng 5 bilyong pisong karagdagang dividend sa Bureau of Treasury bilang suporta at pagpapalakas sa budget ng gobyerno sa iba't ibang mga programa nito. Ang latest cash dividend ng PAGCOR ay kumakatawan sa mga karagdagan at advance na dividendo mula sa kinita nito sa pagtatapos ng 2022. Ayon sa PAGCOR, ang 5 bilyon ay dagdag lamang sa 1.95 billion pesos na una nang ibinigay ng gaming firm noong nakarang taon. Ang kabuuang remittances ng PAGCOR sa taong ito ay mas mataas ng 9.32% kumpara sa idineklarang dividendo na 6 na bilyong piso noong taong 2021. Congratulations kay Chairman Altenco at kay President at COO Jun Sanyosa. Sinelyohan naman ng Pilipinas at ng Amerika ang sunduan para sa pagtatayo ng kauna-unahang cancer hospital sa bansa.
Sinaksihan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma sa kasunduan sa pagitan ng AC Health at Marian Medical Systems. Ayon sa Pangulong BBM, target itong makapagbigay ng komprehensibong cancer care sa mga pasyenteng Pilipino gamit ang state-of-the-art at multi-modality cancer care technology. Sinabi ng Pangulo na isa itong makasaysayan at makabuluhang hakbang para sa laban ng bansa sa kanser. Pinababaklas ng Pilipinas at China ang mga iligal nitong struktura sa West Philippine Sea. Ipinatitigil din ng gobyerno ang mga ginagawa nitong reklamasyon at hinimok na panagutan ang pamiminsala sa pinagpatalunang bahagi ng karagatan. Muling giniit ng Department of Foreign Affairs na magpapatuloy ang resupply missions ng tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ito'y teritoryo ng mga Pilipino. Ayon sa spokesperson ng DFA na si Teresita Daza, hindi manghihingi ang Pilipinas ng abiso sa China sa mga misyon nito sa loob ng exclusive economic zone. 19 na minuto na makalipas sa alas 6 ng umaga, patuloy ho tayo sa mga balita. Nagbanta naman ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na posibleng masuspinde o bawiin ang prangkisa ng mga lalahok sa 3 araw na tigil pasada na pangungunahan ng grupong Piston. Nakiusap si LTFRB Chair Chopilo Guadis III sa grupo na wag nang ituloy ang transport strike simula sa Lunes. Linaro ni Guadis na hindi ipipace out sa PUB modernization ang mga lumang jeep basta sila ay roadworthy at pasok sa standards ng LTO. Ipoprotesta ng Piston sa tigil pasada ang nalalapit na deadline para sa PUB Modernization Program sa December 31. Nakailang extension na ba yan? Sa akin naman nakakita ng deadline na papalit-palit every time na may mga hindi napagbibigyan na i-extend. Ala na daw extension yan December 31 na lang talaga. Naharang naman sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ng Bureau of Immigration ang 3 Pilipino at sinasabing employer nito na patungo sana ng Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Commissioner Norman Tansinco, ang 4 na pasahero ay hinihinalang mga biktima ng human trafficking. Iginit ng 3 na sila ay patungo ng Malaysia kasama ang kanilang amo dahil sila ay trainee ng isang construction company. Sa katagalan ninamin din ang mga ito na hindi nila personal nakakilala ang kanilang sinasabing employer. Kasamay ng pagbubunyag na nakilala lamang nila ito ngayong taon. Lumabas din sa investigasyon na nagbayad ang isang pasahero ng 60,000 pesos sa recruiter para ayusin ang kanilang pag-alis para sa sinasabing alok na trabaho bilang waiter sa Dubai at Malaysia na nakita lamang nila sa isang post sa Facebook. Payo ni Chairman Tansinco, Commissioner Tansinco, sa mga naghahanap ng trabaho sa abroad, sumunod sa tamang procedure upang hindi maloko at mabiktima ng illegal recruitment. Kadalasan kasi, lalong-lalo na yung mga kababaihan na nahahantong po sa prostitusyon. Itinuturing ng person of interest sa nangyaring pagpatay sa mag-live-in partner na pasahero ng isang bus sa Nueva Ecija ang mismong anak ng babaeng biktima. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, may hidwaan kasi sa pagitan ng mag-ina na nauwi sa pagkakaso ng karnaping ng biktima sa kanyang anak. Aba! Sinabi ni Pajardo, isa ito sa nakikita nilang anggulo at motibo sa krimen matapos ngang pagbabarilin ang mag-live-in partner na negosyante sa loob ng isang bus ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Paliwanag ng mga pulis, bago nangyari ang pamamaslang, ipinakulong ng biktima, yung nanay, at kinasuhan pa ng karnaping ang anak dahilan para pagbantaan siya nito. Yan pa man, pansamantalang nakalaya ang anak matapos na magpiyansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga pulis sa anak ng biktima, ngunit itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen. Ang lupit magnanay nagdimandahan dahil lang ho sa sasakyan. Baka naman po pwede magpatawaran na lang kayo tapos humantong pa sa patayan. Ano ba naman yan? Ay, sus me. 22 na makalipas ang alas 6 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride. Pulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent.
Alas 6:29 ang oras sa buong kapuluan pero 37 days na lamang bago magpasko. Kaya kung wala pa kayong pangregalo huwag niyong kalimutan yung ating binabanggit sa inyo Tangerine chocolate. Pwede ho ninyong ipamigay yun sa inyong mga mahal sa buhay para matulungan din ho natin ang mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Halos dumoble naman ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV na naitala ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nadagdagan ang kaso ng HIV ng halos 50 kada araw. Wala sa nating average daily count na 22 lamang. Bukod dito, labis din na ikinaalarma ng kalihim ang 47% na kung saan halos kalahati ng mga nahahawa ng HIV ay kabataan, edad 15 hanggang 24 lamang. Sinabi naman ni Dr. Edsel Salbana, ang isa pong expert sa infectious diseases, maaaring ang pagdoble ng bilang ng mga nahahawa ng HIV ay bunsod ng bagong subvariant na mas nakakahawa. Nakipagpulong ng Department of Health kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte upang talakayin ang intervention na maaaring gawin ng ahensya sa pagdami ng mga nagkakasakit ng HIV sa hanay po ng mga kabataan. Kadalasang biktima ho nitong HIV ngayon sa Pilipinas na mga kabataan ay sangkot sa MSM relationship. Men having sex with men. Formal nang inirekomenda ng House Panel ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Philippine National Police na nasangkot sa 6.7 billion pesos Cebu Hall noong isang taon. Inaprobahan ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert H. Barbers ang misyong endorso na ang committee report sa plenaryo. Pinakakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at lahat ng mga miyembro ng PNP Drug Enforcement Unit SOU-4A, Police Senior Master Sergeant Jerwin Rebosora, Police Master Sergeant Lorenzo Catarata, Captain Randolph Piñon, Patrolman Milio Achuela Jr. Inirekomenda namang makasuhan ng obstruction of justice and GRAP sina Police Brigadier General Narciso Domingo, Colonel Julian Olonan, Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, Major Michael Angelo Salmingo dahil sa pakikipagsabuatan ng mga ito kay Mayo. Target ng gobyerno na pondohan ang 80 infrastructure project sa ilalim ng Maharlika Investment Fund. Inihag ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa sidelines ng APEC Summit sa San Francisco, California. Ayon sa Pangulo, magsisilbi ang MIF na karagdagang source at na mode ng pagpopondo para sa mga priority projects ng pamahalaan. Ibinida pa ng Presidente na target ng administrasyon na maging operational ang Sovereign Wealth Fund bago matapos ang taon. Ibinida rin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na yakapin ang artificial intelligence habang iniimbitahan ang mga kumpanya ng teknolohiya at mga venture capitalists na maging katuwang sa pagtatayo ng mga negosyo sa Pilipinas. Sa katunayan, sinabi ng Pangulong BBM, sinimula na ng bansa ang paggamit ng AI revolution upang mapunan ang kakayahan ng mga Pinoy, mapalakas ang productivity ng bansa at mapaigting ang kompetisyon sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Nagpulong naman sina Pangulong Bongbong Marcos at US Vice President Kamala Harris sa Estados Unidos. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, pinag-usapan ng dalawa ang economic at defense cooperation ng Pilipinas at ng Amerika. Diyan pa man, hindi na naglabas si Romualdez ng iba pang mga detalye sa mga napag-usapan ng dalawang lider. Kasalukuyang nasa San Francisco, California ang Pangulong BBM para naman sa nagpapatuloy na 2023 APEC Summit. 33 na makalipas ang alas 6 ng umaga, hindi obligado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na personal na humarap sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng kaso nitong grave threat. Ayon kay Attorney Harry Roque, legal counsel ni Mayor Digong, hindi requirement na sumipot si Digong o Mayor Digong sa preliminary investigation, kaya walang pag-asang magkaharap sila ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa Piskalya. Posibleng tumaas ang jobless rate o bilang ng mga walang trabaho sa susunod na taon. Batay ito sa pag-aaral na isinagawa ng research firm na Pantheon Macroeconomics. Ayon kay Miguel Chanco, Asia economist,
Humihina na ang labor demand base na rin sa datos na kanilang nakakalap mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nangangahulugan daw po ito na kumukonti na ang job opening matapos nilang maitala ang job vacancies noong Hunyo sa mahigit 475,000, mas mababa kumpara sa mahigit na 493,000 noong Marso. 34 makalipas ang alas 6. Sasampulan naman ni Senator Bong Revilla ang dalawang driver na gumamit ng kanyang pangalan nang sitahin ng mga traffic enforcer sa paggamit ng EDSA bus lane noong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Revilla, bagamat ipinapaubaya na niya sa MMDA ang pagsasagawa ng legal action laban sa dalawang driver na lumabag sa batas trapiko, plano pa rin niyang magsampa ng kaso laban sa mga ito dahil sa paggamit ng kanyang pangalan. 35 makalipas ang ACES na umaga. Naniniwala naman ang ina ni Catherine Camilon na buhay pa rin ang kanyang anak sa kabila ng isang buwan nitong pagkawala. Bilang isang ina, sinabi ni Rosario Camilon na sa puso niya nananatiling buhay si Catherine bagamat may mga balita na nakita itong duguan ng dalawang lumantad na saksi habang inililipat umano sa sasakyan ng tatlong lalaki, kabilang ang sinasabing boyfriend nito na si Police Major Alan De Castro. Kaya lang, sabi ho ni Alan De Castro, Major De Castro, hindi daw ho siya nakipagkita kay Catherine noong araw na ito'y nawawala. Samantala, binawasan naman ng Senado ang inaprobahang bersyon ng Kamara ng panukalang budget ng DSWD para sa susunod na taon. Sa plenary deliberation, sinabi ng sponsor ng budget na si Senator Amy Marcos, mahigit sa 714 million pesos ang tinanggal sa budget ng ahensya sa ilalim ng National Expenditure Program. Ay, dali. ACS Balita. Antabayanan po ninyo at maya-maya lamang ay mamibigay muli ng pera si Sherwin Alparo. Nasa may tramo ho siya ngayon. Ha? Lakasan nyo na inyong mga radyo dyan. Baka kayong mahuli ni Sherwin. Sa kalakalan, ACS Business. kumpiyansa naman si NEDA Secretary Arsenio Balisaca na makakamit ang gobyerno ang 7.2% na paglago ng ekonomiya ngayong ika-4 na kwarter. Ayon sa kalihim, makatutulong ang government spending, tumaas na paggastos ng publiko at ang holiday season upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Malaking tulong din na niya ang infrastructure program para maabot ang 6.5 hanggang 8% na medium-term target na economic growth ng susunod na taon. Naitala naman ang 5.5% na economic growth sa bansa sa unang 9 na buwan ng taon. At sa sports, yumukod naman ang Philippine Ascal sa Vietnam sa FIFA World Cup Qualifier Showdown sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Hindi umubra ang Pilipinas sa pinakawalang sipa ng Vietnam sa pangunguna ni Nguyen Van Tuan at Nguyen Dinh Bach. Ang score 0-2. Tinangka ng Team Pilipinas na dominahin ang laro sa second half, ngunit binigo sila ng Vietnam sa harap ng mahigit na 10,000 na mga manunood, karamihan ng mga Pilipino. Susunod na harapin ng Pilipinas ang Indonesia sa Nobyembre 21. ACS Balita. 38 makalipas ang alas 6. Tuhanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH! Ayan, standby ho kayo ha. Si Sherwin Alparo nandyan sa may tramo. Mamimigay yan ng pera. Congratulations muna kay Maryline Talag ng Calamba, Laguna. Nadali niya yung premyo ng ating Mahiwagang Tunog, 2,000. Simple lamang ho yung Mahiwagang Tunog natin. Yun po yung munggo na inaalog habang nasa loob po ng garapon. Ganun lang ho kasimple yun. Ito pa, may dagdag na kaalaman ho tayo ha. Ngayon ho ay November 17. Bukas naman, after November 18, hindi na ho sisikatan ng araw sa loob ng 65 days ang mga mamamayan dyan po sa Barrow, Alaska. Oh, maniwala ho kayo ha. November 17, yan po ang huling sunrise ho nila. Pagkatapos, ang susunod na pagsikat ng araw nila ay
January 23 na 67 pala, hindi 65. 67 days na total darkness ang kanilang mararanasan. Kaya talagang magagalit ang araw sa tagal ng gabi. Ayan doon sa mga nagre-reklamo, bakit ganitong panahon natin sa Pilipinas, ay magpasalamat ho kayo dahil araw-araw sumisikat ang araw. Diba? At hindi ho tayo nakakaranas ng ganyang klase ho ng problema. Isipin nyo kung sa Pilipinas ganyan. Paano yung mga solar system natin? Solar light natin. Diba? Yung solar energy natin. Yan pa naman, flavor of the month ngayon ng mga politiko. Bili sila ng mga street light powered by solar power. Ayan, ganyan ang uso ngayon. Yan po ang flavor of the month, sabi nga nila. Magkano kaya ang komisyon dyan? Kaya kinikita. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, matindi ang problema ngayon dyan sa San Miguel, Bulacan. Dahil po sa matinding quarrying. Mayor Chongson pa lang, mayor dyan. Uy, mahiya ka naman sa mga kababayan mo. Mayor, tigilan mo naman yung quarrying dyan sa biyak na bato. Abay, matakin nyo ninyo, mahigit 300 truck daw po ng quarry ang hinahakot dyan araw. Sira yung daan. Nakita nga natin yung video. Nagkasira-sira na yung mga daan. Dahil nga sa perwisyong ginagawa nitong quarrying. Teka muna, DNR, may permit ba to? May permit ba tong pagkakwari na ito dyan ho sa San Miguel, Bulacan? Mahiya naman kayo. Di ba? Tapos ang balita lang naman, hindi pa naman ho natin, galing ho ito sa mga informer ho natin na nagbigay ho ng ganyang impormasyon, 4,000 daw ho kasi ang tawag dito, ang koleksyon sa bawat truck na dumadaan. Sino kayo nakikinabang dito? Imposible namang hindi ito nakikita ng barangay. Ano yung mga barangay officials dyan, bulag? Imposibleng hindi naman ito alam ni Mayor. Sa dami, sira yung mga daan. Sa dami ng mga truck na naghahakot doon sa quarry site na yun. Hindi alam ito ni Mayor. Mayor naman, mahiya ka naman, Mayor, doon sa mga kababayan mo kung hindi mo ito alam. Maawa naman kayo sa inyong mga constituents, Ayan, kita ho ninyo, gagawin ng DPWH yung daan, pagkatapos sisirain ng mga truck na pagkabibigat. Ay, sus, may Ginoo. Tapos ang contractor mo pa halimbawa, kasumaka nitong Positive Builders, na ilang beses nang nakakuha ng malalaking mga proyekto, dispalinghado naman ang gawa. Tapos nung kahit na dispalihadong gawa, nabibigyan pa ng malalaking mga proyekto. Yan Mayor, hindi mo nakikita yan. Bakit? Padala kaya, padala mo nga itong video na ito kay Governor Fernando. Daniel Fernando. Baka hindi nila alam ito. Dili kaya kay pangalan nito, kay Kador, kay Congressman Dr. Plato para maimbestigahan ito. Kasi heritage site ito. Ito hong kinakwari na yan, Yan, Ay, magandang umaga po kay Mayor Sunny Mendoza ng Talisay, Batangas. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Hindi lang komentaryo, hataw din sa pamimigay ng pera, 2x2. Sherwin Alparo, may nahuli ka na naman ba? Ay, Angelo, magandang umaga. Ang sarap ng pagkakatambay ko rito sa Ito yung terminal kasi terminal to ng Solofranta Toda. Yan, dito yan sa may tramo sa Pasay City. At siyempre pag umaga, talaga namang tutok na tutok itong bahay na ito sa DZRH. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, nanay. Pangalan niyo po? Sabido po. Si Nanay Sally Sabido. Nanay, makikituloy na ako. Papakita ko lang yung laki ng TV, Tignan mo, nanonood ng DZRH sa Signal. Apo. Palagi kayo nanonood. At sino po paborito yung announcer sa umaga? Katunying. At siyempre, sino ba? Asan TV niya? Angelo Palmones. Bigyan ng 1,000 pesos yan. Thank you po. Thank you. Lagi kayong sumubaybay. At maraming salamat sa inyong pagtutok palagi sa mga programa na dito.
sa Signal TV. Ayan, kita-kita, Okay. Taga saan si nanay? Ito pala yan. Taga saan si nanay? Taga saan si nanay? Probinsya ho, La Union po ako. Sabi ko na nga, be. Taga San Fernando. Ayun, ako, napakasarap tunog. ng longganisa. Hindi, Maraming longganisa. bawang. Hindi, sa La Union, nagsasurfing si nanay. Nay, nakapag-surfing ka na sa La Union? Hindi. Oo nga, mga dagat doon sa La Union. Buwan yun. Abawan. Ayun, kita mo, kitang kabisado. Nasa punto talaga ni nanay. Alam mo talaga, Ilocano. Napintas mukhang na. magsasurfing dito si nanay pag umuwi ng probinsya. Ayan, sige. Naimbag na bigat, nanay. Maraming salamat po, nanay. Angelo, hindi lang yan dahil may malakasan pa nakikinig sa DZRH radio o radyo naman. Dito naman pasok tayo sa looban. Dahil dito sa... Baka may aso, ha? May aso dyan. Wala naman, ha? Wala, tulog pa. Si Mike, ipahabol mo muna si Mike. Ayun. Ayun lang, ang ganda ng radyo ni nanay. Conchita Monsalve, Beth. Ang palayo ko. Si Ate Conchita at kapatid mo. Hindi nakakatama. Ako, magkapatid na nakikinig sa DRH. Lagi. Walang papayan ko. Walang papayan ng radyo. Pagdali araw. Sherwin. Talaga naman, ha? Sino pa po rin yung announcer sa taga? Angel Palmones. Angel Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! Hati na lang sila ni ate. Ayan, yung mga paborito ka ng mga talaga. Oo, nako. Kanina nakakwento natin ko si ate na nang makita tayo dun sa labas kapag dumadaan yung ating mobile na tayo tatanong-tanong, biglang, ano kwento mo kanina? Sabi ko, nagdadasal ako kasi wala po akong pambiling bigas. Sabi ko, sana sino po akong makukuha na ako ngayon. Biglang nakita ang PRH, meron ako lumapit, sinimita doon Tapos ito kong papanak na sa akin, naglakas yung naon. Yun, tapos sabi ko, mara ako po. Ayun, sabi ko, swerte ko. Swerte ko, pagkain pati. Ayan. Grabe, talagang inadya ang na matsempo natin si ate. Magkano ba? Sherwin. Malangin, sabi ko, pambili mo lang ang bigas. Sherwin. Ay, teka, mahina yata ang signal ni Sherwin doon sa loob. Sherwin. Ay, no. Sherwin. Yan, nawawala ka, Sherwin, yan. Sherwin, magkano per kilo ang bili nila ng bigas? Magkano per kilo ang binibili ng bigas? Ha? Ay, napuputol siya. Oo. Hindi ka labas ka. Mahina pa kasi yung satellite natin. Nakaya ko Magkano? 45. Kung may tagpo 45. Yan, dinig mo na kami, Angel. Oo, dinig na. Tagpo 45. Sige. Tagpo 45. Paano yan? Dalawa silang magkapatid na nakikinig. Hindi maghahati sila doon sa 1,000. Oo, bigyan pa natin. Bigyan mo pa? Oo, bigyan mo na. Tig 1,000 na sila. 1,000 pesos. Sa kapatid. Maghahati pa sila. Yan. Ayan, PWC yung kapatid niya. Kaya naman, may pilay siya sa paa. Kaya naman, deserve talaga na magkapatid na ito. Congress, masalamat sa DZRH po. Maraming salamat. Walang anuman. Sige, lahat. Okay. Sige. Tutok lang. Deserve na magkapatid na to na para kayong manalo ng tig 1,000 pesos dahil palagi sila nakatutok sa DZRH. Papaya, magdamag. Ayan. Sige. Kaya congratulations, maraming salamat sa lahat ng mga malakasang tumututok at nanonood sa DZRH. Baka ito na ang chance sa manalo kayo ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas from Ars number 6. Sterling Battle para sa listeners sa pagbabalita rin sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat. Ayan, maraming salamat si Sherwin Alparo. Ayan, ha? Sherwin Alparo, hinahanap ka sa Cubao. Kailan ka daw mamimigay ng pera, sabi ni Val Gonzales. Naghahanap si Val Gonzales? Hindi naman taga Cubao si Val Gonzales, ha?
Taga Kamuning yan Ba't napunta sa... mamigay ka daw ng pera doon para sa mga suki natin dyan sa may Cubao. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Ay, teka, baka munti ko makakalimutan Doon sa mga dumadayo dyan sa may bandang Kawayan, Isabela, anniversary may anniversary offering ang Cagayan Valley Casino, Diyan sa malapit ito sa sa sentro lamang po ng Kawayan City, Isabela. Marami kayong mapapanood. Bukas na po ito, November 18, diyan po sa Cagayan Valley Casino. Mag-uumpisa ng alas 4 ng hapon, tapos ang culminating event alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ay tawanan naman. Makakasama ninyo ang ating kaibigang si Norman Mitchell. Nasa second floor ng Sanitary Bakery Building, 105 Rizal Avenue, District 3, Kawayan City, Isabela. Congratulations po sa unang anniversary ng Cagayan Valley Casino. Sa ilang saglit, susunod na si Yuel. Sina Yuel magpapatuloy ng mga balita dito po sa programang 2x2 ni Kuya Jerry at Anthony Taberna. Ang Hulupanmones po sa linggo, huwag niyong kalimutan, alas 4, Radyo Henyo. Kaya lang wala na tayong ibibigay na clue. Napanalunan na yung ating mahiwagan tanong. Okay? Ayan. 6 na minuto na lamang bago mag alas 7 ng umaga. Broadcasting Company DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Pangunahing balita. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, presyo ng itlog asahan na tataas pa habang papalapit ang holiday season. Senador Bong Revilla kakasuhan ng 2 driver na ginamit ang kanyang pangalan sa EDSA bus lane. No registration, no travel policy, mahigpit na ipinatutupad ng Land Transportation Office. Kasong grave threat ni Castro sa bina ng piskalya, dinedma ni Digong, handa raw magpakulong. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028 elections, inilutang ng isang political analyst. Tumataas naman ang kaso ng HIV sa mga kabataan, ikinabahala ng kagawaran ng kalusugan. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 17 ng buwan ng Nobyembre 2023. Sabay na po tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu at DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong lingkod sa pagbabalita sa pangalan nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Jessel Ricafort. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Pilipinas, una sa ating mga balita. Asahan ang lalo pang pagtaas ng presyo ng itlog habang papalapit ang panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Francis Oyehara, Pangulo ng Philippine Egg Board, simula pa noong Setyembre ay nakapagtala na sila ng pagtaas ng presyo ng itlog sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sinabi ni Uyehara na ngayong holiday season, asahan ng mataas na demand ng itlog na maaaring magresulta ng mas mataas na presyo. Isa pang factor sa pagtaas ng presyo ng itlog ay ang problema sa bird flu. Dahil naman sa naitalang 37 bilyong revenue loss ng Land Transportation Office, mahigpit ho na ipatutupad nito ang no registration, no travel policy para mapilitang magparehistro ang mga delinquent motor vehicle owners. Tinukoy ho o ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza,
65% raw o katumbas ng 24.7 milyon ng 38.3 milyong vehicle sa Pilipinas ay mga delinquent motor vehicle, habang nasa 13.3 milyon lamang o 35% ang nakapagparehistro ng sasakyan. Samantala, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, bawal nang dumaan sa EDSA busway ang mga marked government vehicles simula sa araw ng Lunes. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, eksklusibo lamang ang bus carousel lane para sa public utility vehicles, ambulansya at marked government vehicles na tumutugon sa emergency. Naglabas na rin ang DOTR ng opisyal na listahan ng sino at anong mga ahensya ng pamahalaan ang maaaring dumaan sa EDSA busway. Ito rin po ang inyong nakikita sa inyong TV screen sa DZRH TV. Sa memorandum ni DOTR Secretary Jaime Bautista, pwedeng dumaan sa busway ang LTFRB authorized bus na gaya ng EDSA, on-duty ambulances, fire trucks at PNP police vehicles, service vehicles na naka-duty sa carousel tulad ng construction, security, janitorial at maintenance. Papayagan din ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Inilutang naman ho ng isang political analyst ang posibilidad na magtandem sina VP Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa 2028 elections. Ayon kay political analyst Ronald Llamas, hindi mahirap paniwalaan na posibleng magsanib puwersa ang mga ito para sa dalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Kung sakali ito na raw, yung kauna-unahang pagkakataon na dalawang babae ang kakandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, sa balita pa rin sa politika, handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpakulong kaysa harapin ang kasong isinampa laban sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito ang tugon ng dating presidente nang matanong sa isang programa sa radyo kung haharap siya at magsusumite ng counter affidavit sa QC Prosecutor's Office. Giit ni Duterte, wala naman siyang dapat na ipaliwanag dahil wala naman siyang inaapi. Sa halip ay si Congresswoman Castro paanya ang nang aapi sa kanya. Samantala, nang matalakay ang sabina, muling inulit ng dating Pangulo na si Castro at ang ACT Party List ay mga makakaliwa na miyembro ng Communist Party of the Philippines at ang nais na mga ito ay siraan ang Pilipinas. Inilipat naman ng Bureau of Corrections ang 500 preso sa Mindanao mula sa 2 kulungan sa National Capital Region. 450 preso ho mula sa Bilibid Prison at 50 naman sa Correctional Institution for Women ang inilipat sa Davao Prison and Penal Farm. Sinabi ho ng Bucor na layo nitong mapaluwag yung mga siksikang selda dito sa National Capital Region. Pangunahing balita. Sa iba pang mga balita, halos dumoble ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV na naitala sa Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, nadagdagan ang kaso ng HIV ng halos 50 kada araw mula sa dating average daily count na 22 o 22. Bukod dito, labis din na ikinaalarma ng kalihim na 47% o halos kalahati ng mga nahahawa ng HIV ay kabataan na nasa edad 15 hanggang 24. Sinabi naman ni Dr. Edsel Salvania, infectious disease expert, na maaaring ang pagdoble ng bilang ng mga nahahawa ng HIV ay bunsod ng bagong subvariant na mas nakahahawa. Nakipagpulong na ang DOH kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte upang talakayin ang intervention na maaaring gawin ng ahensya sa pagdami ng mga nagkakasakit ng HIV sa mga kabataan. Pangunahing balita. Oras po natin, alas 7:09 ng umaga. Antabayanan nyo po ang iba pa nating mga balita at merong pinasusubaybayan si dating Pangulong Duterte dahil nga sa mga nangyayari daw sa Kongreso. Siyempre, antabayanan din ho natin ang sinasabi din partner ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, parami daw ng parami yung mga nagkatambay na Chinese Maritime Militia vessel sa loob ng ating teritoryo. Sa loob ng EEZ ng Pilipinas.
Tabayanan niyo po ang iba pang mga detalye at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. 7:09. Balita. Sa pangalan pa rin po ni na Jerry Baha at Anthony Taberna, ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricafort. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pinasusubaybayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa harap ng pinakabagong political development sa Kongreso. Ipinahiwatig ni Duterte na hindi natutuwa ang militar at pulisya sa namumuong alyansa ni na House Speaker Martin Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa dating Pangulo, dahil si Castro ay miyembro umano ng Communist Party of the Philippines, posibleng magkaroon ng ibang reaksyon ng AFP at PNP sa tinutukoy na kasunduan. Sinabi ni Digong na ang pag-alyansa ni Romualdez sa mga makakaliwang kinatawan ay kasama umano sa kanyang plano para sa 2028 presidential elections. Parami ng parami yung nagkukumpulang barko ng Chinese Maritime Militia sa may West Philippine Sea. Ayon ho kay AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos, naobserbahan ang malaking presensya ng mga ito sa Rizal Reef at malapit sa Pag-asa Island sa nakalipas na 2 buwan. Mula raw sa 10 hanggang 15 noong Oktubre, 4 na po hanggang 45 ng barko ng Chinese Maritime Militia ang nakatambay raw sa Pag-asa Island. Sinabi ho ni Carlos na hindi umaalis sa bahura ang mga barko ng China kaya naghahanda na ang Pilipinas ng diplomatic protest para rito. Sa kaugnay pa ring balita, tinanggihan ng National Security Council o NSC ang kahilingan na magsagawa ng Christmas caravan visits sa tropa ng gobyerno sa Ayungin Shoal. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nakanganib na pagmula ng tensyon sa West Philippine Sea ang kaparehong aktibidad. Pinayuhan ng opisyal ng mga grupo na gustong magregalo sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na ipadala na lamang ang pamasko sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Binisita naman ni dating Senadora Laila de Lima ang 70 anyos na ina sa Iriga, Camarines Sur. Magkalipas ang halos 7 taon, nakapiling muli ni de Lima ang may sakit na nanay at nakauwi siya sa kanyang hometown. Sinalubong ho ang dating mambabatas ng kanyang pamilya, mga kamag-anak at mga supporters. Ayon kay de Lima, hindi alam ng kanyang nanay na nakulong siya ng 7 taon at ang alam daw nito ay nag-aral lamang siya sa Estados Unidos. Alas 7:16 ng umaga, mistulang nag-reunion sina dating Vice President Leni Robredo at dating Senadora Laila de Lima sa Naga City, Camarines Sur. Ito'y matapos payagan na magpiyansa, bumiyahe sa kanyang hometown sa Iriga City si de Lima bago dumiretso sa Naga City para makipagkita sa dating Vice-Presidente. Sinabi ni Robredo na hindi nila napag-usapan ni de Lima ang politika at sa halip ay nagkamustahan lamang sila sa kanilang mga buhay-buhay. Malalaman na ho sa December 5 ang resulta ng 2023 bar examination. Ayon sa Office of the Bar Chairman, ang listahan ng mga papasa sa pagsusulit ay i-display sa LED walls ng Supreme Court sa Padre Paura sa Maynila. Bubuksan sa publiko ang gate ng High Court Main Building mula tanghali hanggang alas 6 ng gabi para sa mga nais maidokumento ang pag-release ng bar examination. Pangunahing Balita. Sa iba pa nating mga balita, walang epekto sa supply ng isda sa merkado ang insidente ng fish kill sa Cavite. Ayon kay BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chief Information Officer Nazario Briguera, ang pagbaba ng oxygen level at pagtaas ng ammonia nitrogen level ang sanhi ng fish kill. Gayunman, nilinaw nito na ang mga naapektuhang isda ay walang commercial value tulad ng blackfish tilapia. Target naman ho ng gobyerno na pondohan ang 80 infrastructure project sa ilalim ng Maharlika Investment Fund. Ipinahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa sidelines ng IPEC Summit sa may Estados Unidos. Ayon kay Pangulong Marcos, magsisilbi ang MIF na karagdagang source at moda ng pagpupondo para sa priority projects ng nasyonal na pamahalaan. Alas 7:18 na po ang ating oras. Ngayon pa rin pong araw ng Biyernes, November 17, 2023. Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita. Malapit nang magkaroon
ang Pilipinas ng kauna-unahang internet satellite para mapalakas ang connectivity sa malalayong lugar sa bansa. Ito'y matapos pumasok sa kasunduan ang California-based company na Astranis Space Technologies at Orbits Corporation ng Pilipinas. Sa sideline ng APEC Summit sa California, sinaksihan mismo ni Pangulong BBM ang paglagda sa $400 milyong na partnership. Magde-deploy ang Orbits at Astranis ng unang 2 internet satellites sa Pilipinas na inaasahang kakalap ng $400 million na investment sa susunod na 8 taon. Kaya ng nasabing micro-geo-satellites na magserbisyo hanggang 10 milyong users at 30,000 barangay bukod pa sa malilikha nitong 10,000 trabaho. Mamaya partner, ang tabayanan naman natin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, merong umamin ng vote buying. Ganon? Oo, at ang malala pa, ito'y isang SK, ano? Oo. SK bata umamin. Pa lang, umamin, partner, at saka kasabay nun yung kanyang resignation. So merong accountability. May siguro nagkaroon ng hiya. Oo, na-guilty. Nakonsensya. Oo. Sana lahat ng nasasangkot sa ganyang bilihan ng boto, meron pa rin konsensya, no? At merong... Nakakahiya kasi partner, mga bata pa lang, natututo na sa kabulukan ng sistema. At saka maling-mali naman din talaga. Di natin alam, baka meron ding ibang humimok din sa kanya. At sana, ganun din sa ibang mga kandidato na medyo naging madumi. Diba? Kasi sariling konsensya naman yan. Maaaring sabihin natin na si ganito namigay ng ganyan, si ganito nag-vote buying. Pero yung mismong sarili na kandidato, parang ano sisigilin ng konsensya. SK Federated Vice President elect. Mataas-taas, hindi lang basta SK chairman. Diyan sa may Bohol yata ito kung hindi ako nagkakamali. At bukod dyan, abangan nyo rin po sino naman itong parang tumama raw sa loto matapos sampalin. Uy, sakit nun. Sampalin ng isang veteranang aktres. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Pangunahing Balita! Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Pangunahing Balita sa Showbiz. Partner. Good morning po Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sa mga nag-aalmusal at sa mga nakatanggap na ng Christmas. Ngayon ba yun? Yung mga taga-gobyerno, partner, nauna na. Ang natanggap nila sa noong November 15 ay cash gift ba? Bonus? Cash gift at saka bonus. Cash gift na nasa 10,000 to 12,000. Nagsimula na daw na magpalabas yung budget department. Bukod pa doon yung 13-month pay, kung di ako nagkakamali. Ngayong sa December naman yun. Talagang good morning po sa inyo at syempre kasama na natin ang ating magandang dilag, ang ating showbiz legend. Wala pa, Tayo natin ang ating showbiz legend na si Morley Alinio. Pero good morning po muna sa mga nakatutok sa atin. At kay Ma'am Apple Rabino ng DepEd Cavite. Good morning po sa inyo dyan. At sa mga nakatutok din sa atin sa ating Facebook Live. Oy partner, congratulations muna sa Commission on Elections. Nakatanggap po sila ng 3 awards sa 19th International Electoral Affairs Symposium and Award Ceremony. Isinagawa ho yung awarding na inorganisa ng International Center for Parliamentary Studies sa May Lisbon, Portugal noong November 13 hanggang 16. Personal na tinanggap yung award na yan ni na Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Aileen Perolino, Ray Bulay at Deputy Executive Director for Administration, Attorney Helen Aguila Flores. Muli ho, congratulations ho sa Commission on Elections at syempre ho sa good job nila, partner. Good job. Oo naman. Na pagganap sa kakatapos lang ho na barangay at sangguniang
Kabataan Elections. At first time in my lifetime ito, partner, na nakita ko na ganito kasipag ang Commission on Elections before, on at after elections. At mainam dyan, partner, marami silang nasampulan, maraming pinasabina at ngayon yata nasa kulang-kulang 40 na yung mga nadiskwalipika nila, kabilang dyan yung mga nanalo sa eleksyon. At nandyan na ba si... wala pa, alright. At bago ang ating showbiz, tayo muna ay pangunahing balita sa kalusugan. Oy, pero partner, bago sa ating health news, syempre congratulations kay Attorney George Erwin Garcia rin na talagang itong pinakamagaling na chairman. Hindi walang halong pero madali ring makausap. Napakasipag, partner. Napakasipag, kahit kabi-kabila yung panayam niya nung mismong pagkatapos, bago at mismong araw ng eleksyon, talagang isinisingit niya yung hanggat maaari na interview, para rin sa atin din ng mga kababayan na hindi nalilito, lalo na sa electoral process na natin ngayon, Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, alam nyo ba na nangunguna ang kamote? May nagsusulong na kamote. Naalala ko tuloy, bigla nabasa ko yung kamote kasi may nagsusulong na imbes na kanin nga, kamote na lang. Dahil sobrang mahal ng bigas ngayon. At alam nyo ba na ang kamote sa lahat ng vegetables ay pinakamasustansya? Batay ito sa ranking na ginawa ng Center for Science in the Public Interest sa Washington. Taglay ng sweet potato o kamote ang mataas na dietary fiber, naturally occurring sugars, complex carbohydrates, protein, vitamins A and C, iron at calcium. Sa lahat ng root vegetables, ito ay ang may pinakamababang glycemic index rating na ang ibig sabihin ay hindi ito nakakataba. Mabagal na natutunaw ang kamote na nagdudulot ng dahan-dahang pagtaas ng blood sugar, kaya mas matagal na nakararamdam ng satisfaction ang kumakain nito. Pangunahing balita sa sports. Ibibida naman ng Barangay Ginebra si dating Meralco import Tony Bishop sa laro kontra Converge sa sa ika-48 PBA Commissioner's Cup. Gaganapin ang laban ng Gin Kings at Fibers mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum matapos ang sagupaan ng hotspot at ng Batang Pierre. Matatandaan na si Tony Bishop ang ipinalit ni Coach Tim Cone kay Justin Brownlee bilang import matapos mabigo sa doping test sa nagdaang Asian Games. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Eto na. Baka ayaw ng sasakyan kita. Ayan na. Tita Morley Alinio, ang ating showbiz legend. Sino ba itong parang tumama daw sa Lotto, partner, dahil matapos sampalin? Sa ano ba to? Sa eksena? Siya ba ang nanampal o siya yung sinampal? Sinampal, oo. Ng isang veteranang actress. Ating showbiz legend, Morley Alinio. Tita Morley, magandang morning. Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, UL, and of course, Giselle! Morning, Jan! Well, feeling happy nga itong si Roderick Paulate dahil kung noong 80s at 90s nung magkasama sila ni Maricel Soriano sa mga pelikula nila ay siya ang madalas na nasasampal at hindi na rin mabilang ang mga artistang sinampal ni Maricel Soriano sa bawat pelikulang ginagawa nito. Uy naman, sabi ni Roderick Paulate, wala naman daw siyang galit kay Maricel Soriano. Pero 2 beses niya itong sinampal at yung sampal daw niya talaga, ganti daw talaga doon sa mga nasampal na ng naturang actress. Well, nayanig itong si Maricel Soriano sa hindi niya akalaing dadapo sa kanyang mga kamay ang mga palad ni Roderick Paulate na totoo ang ginawang pananampal. Nakakaloka, si super mega nakakabaliw. Kaya nga sabi ni Maricel Soriano, ang Diamond Queen, hindi niya sukat akalain na siya ay sasampalin ng ganong katindi ng kanyang kaibigan. Matatandaan na magkasama sa isang pelikula, sa maraming pelikula, itong si Maricel at Roderick dito sa Goryo in Tekla, sa Gala, meron din sila nakasama din sila sa Jack and Boy, at dito nga
sa pelikulang In His Mother Eyes ay naloka ang naturang Diamond Star dahil ang lakas ng pagkakasampal sa kanya ni Roderick Paulate. Ang nasabing pelikula ay mapapanood sa darating na Metro Manila Film Festival. Ako po si Morley Aliniot. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Aliniot. Mga balita sa ibayong dagat. Matapos ang higit isang taon, nagpulong sina US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa May, California. Nagkasunduho ang dalawang lider na ibalik ang military-to-military communications at palakasin ang pagsugpo sa fentanyl production. Nagkasundo ang Pangulo ng Amerika at China na magtatag ng direct line ng komunikasyon para pag-usapan ang iba't ibang isyu at iwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kumalaso ang China sa military-to-military communications sa Amerika matapos ang bisitahin ni dating US House Speaker Nancy Pelosi ang inaangking Taiwan ng Beijing noong isang taon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. At yan po ang kabuuan ng DZRH. Pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, November 17, 2023. Sa pangalan po ni Jerry Baha at Anthony Taberna, ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Giselle Ricoport. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. 7:36 ng umaga. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Good morning, partner. Uy, ilang araw na lang, Pasko na. Aba, ilang araw na nga lang ba? Nasa 40 pa yata, tama ba? 39? Ganun. Di bababa o ano hindi na ganun kalayo. Partner, marami nang nagpapareband. mula ba yan nung nakatanggap ng cash gift nung 15? Kasama yun sa budget nila tuwing Pasko. Tsaka magkano ba dapat ang kasi baka ilan sa ating mga kababayan hindi pa rin alam kung magkano ba dapat ang tinatanggap ng isang uring manggagawa ng isang mga empleyado na 30-month pay. Magkano nga ba dapat? Ito dapat ay kung hindi ako nagkakamali, partner, isang buo ng sweldo, isang buwan. Isang buwan katumbas ng isang buwan. Oo, katumbas ng isang buwang sweldo. At hindi daw dapat para ito sa mga empleyado na kahit 1 month pa lang na nagtatrabaho, at least isang buwan, 'di ba? Mula January 1 ngayong taon hanggang October 31, kung di ako nagkakamali. Oo, yata. At saka hinihimo ko ng Labor Department, yun ho mga employer sa pribadong sektor, na agahan ho yung pagbibigay ng 13th month pay sa inyong mga tauhan, gawa nga ng upang kayo daw ho ay makatulong naman sa napakamahal din, partner. Nabilihin, na gastusin ng ating mga kababayan. Merong iba, partner, ang diskarte, hati. Yung 50% ng 13-month pay nila, binibigay nila ng kalagitnaan ng taon. At yung remaining, sa katapusan, sa December. Dalawang tranche, ganun. Dalawang tranche. Okay din naman, di ba? Kanya-kanyang diskarte naman yan. Kung mapagkakasunduan din ng kanilang mga manggagawa at syempre ng mga employer. Para siguro yan, partner, sa mga kumpanya na hindi kaya ng isang bigayan. Dahil yung iba nga meron ding mga patuloy pa rin na nagre-recover dahil sa iba't ibang hamon na kinakaharap po ng ekonomiya at syempre yung dulot sa kanila nung pandemya pa rin, ng COVID-19. Hanggang ngayon ramdam pa rin natin din kasi yung epekto niyan, partner. Magandang point 'yun, lalo na sa mga mga walang masyadong budget na empleyado, mga employer rather, na mga small time, mga MSMEs, mga micro and small Pero may enterprises. mga eksperto rin, partner, sa industriya nagsasabi naman na may mga ilang employer na kaya namang magpasahod ng malaki, magbigay ng benepisyo sa mga manggagawa, pero nagkukubli sila sa pagiging maliit umano na negosyo. Ay, wag ganon. Para matakasan daw yung mga
mga ganyang obligasyon sa kanilang manggagawa. At empleyado naman natin din naman yung buhay ng ating ding mga negosyo. Kaya paramdam naman natin ngayong December at sa saka kanila. Diyos ko naman, partner, makita naman natin yung mga manggagawa talagang kayod kalabaw sa pag-asa lang na sa araw-araw mairaos nila yung buhay, merong mailagay sa pagkainan ng kanilang pamilya. Napakagandang regalo niyan, partner. At dako na muna tayo dito sa may Caloocan dahil merong mga naiinis sa e-trike, sa e-bike. Alamin nga natin bakit sino-sino ba itong mga naiinis o umaalma sa pagdami ng e-trike dyan sa Caloocan. RH23, Edwin Duque. Edwin. Well, kanina na-interview natin nila mga tricycle. Alam mo, umalma na ang mga itong mga pampaserong tricycle ay iba't ibang bahagi nitong South Caloocan. Hindi lang South, mag-isa doon. Lalo na sa mga dito sa may barangay Taho dahil sa pagdami na ng namamasada na e-trike. Ayon dito kaya Ginong Elmer Tolentino, mayari ng tricycle, 50% malamang umano yung kanilang kinikita dahil napupunta na ito sa mga e-trike. Tinalo na umano sila ng e-trike dahil maaari silang mamasada kahit sa lugar, kahit wala silang mga prangkesa, samantalang sila ay may hangganan at dahil hinuhuli rin naman sila at pinitikiran kapag lumalampas. Dati naman sila na umapila sa details ko noong parang administrasyon. Pero may ilang individual ang kumagdiba, lalo sa e-trike, na ngayon ay malakabuti na naglipa na, lalo na sa may Taho kung saan ay ito rin ang nagpapasigip ng daloy ng trapiko. Noong mga nakaraang taon na natandaan natin, ay umatila ito sa konselo at ito naman ay inaksyonan. Pero sabi nga, dahil sa maging eleksyon noon, may ilang individual na mas kinampihan pa nila ito. Kaya ngayon ay hindi na napigilan. Kaya kahit walang prangkesa ay sabi nga mas mapanganib na sumakay dahil kapag nadaanan sila ng malalaking sasakyan ay halos yung sa lakas ng impact at hangin ay maaari sila ma-aksidente. Kapatid ba, kung kumpara mo sa Valenzuela ngayon, ay bawal na baba sa mga e-trike kung wala sila mga prangkesa, kaya limitado yung pagdami nito. Wala pa rin sa Caloocan, ako pa rin sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Saan masama tayo, Pilipino? Edwin. Yes. Oo. Edwin, sa Lunes magsisimula na yung 3 araw na tigil pasada. Diyan sa pag-iikot mo sa Kamanaba, meron na bang ilang miyembro na kaya ng grupong Piston yung nagpahayag na sila ay lalahok dito sa transport strike? Yung mga karamihan dito, Piston, ang persa naman ito, karamihan ay Malabon, Valenzuela. At iira naman sa Caloocan. Pero yan ay nagdidepende pa rin doon sa sitwasyon. Kung alam nilang medyo tagilid, hindi nagpaparamdam. Pero kapag alam nilang malakas yung kanilang persa ng panawagan at nakita nilang marami sumusuporta, bigla na lang lumulot ang mga ito at pumupunta kung saan isasagawa yung transport strike na ginagawa ng pangkalahatan. Pero sa ngayon, wala pang nagpahayag. Pero tulad ng dati, sila ay nakadepende dun sa galaw ng pangkalahatan. At kung sakali man, ay alam naman natin na agad-agad ang mga local NGOs, lalo na sa Kamanaba, ay malakas din yung kanilang suporta para magbigay naman ng libre sakay maging ang Northern Police District. Yan ay experience na natin kapag ganyan mga transport strike ay baliwala yung nangyaring strike dahil nakaagapay yung bawat local LGUs at ng PNP. Alright, maraming salamat, Edwin. Mula dyan sa may Kamanaba, dumako naman tayo sa may Cordillera Region. 17 pasahero raw ng isang pampasaherong jeep na sugatan sa nangyaring aksidente sa may Manabo, Abra. Detalye RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Nasugatan ang 17 pasahero ng isang pampasaherong jeep na nasangkot sa road cross kahapon sa barangay Balbalokok, Katakbegan, Manabo, Abra. Batay sa report ni Marcelo Mangad ng Salapadan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na naunang nag-responde sa naturang aksidente, 3 pasahero na pawang residente sa Buklok, Abra
ang malaban na sugatan at sinugod sa isang pagamutan sa kabisera ng Bangged. Samantalang 14 na pasahero naman ang itinakbo sa Rural Health Unit sa Manabo para magamot. Batay sa report ng Manabo Municipal Police Station, galing ang jeep sa Bangged at patungo sana sa Buklok at habang patuloy na binabaybay ang kalsada sa bahagi ng Barangay Balbalokok nang biglang nawala ng kontrol ng driver ng may makasalubong na sasakyan. Nagresulta ito sa pagkakahulog ng jeep sa gilid ng kalsada dahil kinasugat na mga pasahero nito. Wala namang nasawi sa natulang sakuna. Mabilis na nag-responde sa pinangyari na aksidente mga personnel ng Manabo Municipal Police Station, Buklok MDRMO, Baguio Bureau of Fire Protection at Rural Health Units mula sa Salapadan at Manabo, Abra. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Okay, Romy. Yes. Oo, dito sa atin sa Metro Manila at Southern Tagalog, napakalamig na. Parang araw-araw kang nasa Tagaytay. Diyan ba sa Baguio, ano ang klima ngayon dyan? 15 degrees yung... 15? Parang nilagay sa yung baba ng ref, ano? Oo. Alam mo, pagdating ng ganitong oras, malamig na. Pero sa tanghali, medyo init. Pero pagdating ng hapon, malamig na naman. Oo. Ako, at ingat-ingat pa rin, lalo na din sa mga gusto pang pumunta nating mga kababayan at gustong umakyat ng Baguio City para maramdaman ang Baguio breeze. Laki Romy, maraming salamat. Yes, yan man ang latest na update sa Cordillera Region para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Alright, ang ating pong oras, alas 7:51 ng umaga. Nababanggit din natin kanina yung 13-month pay. Meron pong computation yun. Merong inilabas ang Department of Labor and Employment. At meron ding memo para sa maagang pagpapalabas ng 13-month pay. Oo, mamaya matingnan ho ulit natin para maliwanagan din ang lahat. Kasi partner, merong nag-comment dito, sabi niya, ang isang buwang sweldo daw niya ay 13K. Pero ang natanggap lang daw niya ay 1,500 yata. Parang parang ang sakit daw ng puso niya. Kasi marami tayong, syempre, asahan mo dahil naririnig mo sa radyo, sa TV. Baka naman pa-bonus lang yun. Bukod pa daw yung 13th month. Baka naman bonus lang yun. Magantay ho tayo. Hindi pa nagdi-December, ha? Matagal-tagal. Medyo matagal-tagal pa naman. Balikan niya natin to partner dahil napapag-usapan natin kanina yung EDSA busway. Ayun. Sino lang ba? Ito, unang fact, sino lang ba ang authorized talagang dumaan sa EDSA busway? Siyempre, unang-una na dyan, yung mga otorisadong bus. Kaya nga unang-una yung bus, kaya nga EDSA busway. At kahapon, partner, alam ko naglabas na yung Transportation Department ng listahan. Kabilang dyan, siyempre, yung sasakyan ho ng ating mahal na Pangulo, Vice Presidente, Senate President. Yun hong pinuno ng Kamara de Representantes at yun hong Chief Justice. Meron pa, partner, Oo, meron pa. At pwede ring dumaan, bukod dun sa nabanggit natin kanina na bus, yung mga on-duty na ambulance. Anong bang ibig sabihin kapag on-duty na ambulance? Ibig sabihin pag walang sakay, hindi pwedeng dumaan doon. Baka kapag may pasyente lang. May pasyente, oo. Dapat maano rin to. Kapag may pupuntahan o may o kaya may re-respondihang pasyente, o kaya meron ng dalang pasyente. Yung naka-duty daw talaga. Naka-duty bukod dyan sa mga on-duty na ambulansya, ay papayagan din yung mga fire trucks, mga bumbero, mga police vehicle, service vehicle, na naka-duty sa carousel tulad ng construction, security, janitorial at maintenance. So medyo marami-rami na ho ito, yung mga pwedeng dumaan. Yun din po yung mga nakikita nyo ngayon sa inyo pong mga TV screen kung kayo ay naka-RH TV. Oo, naging nagkalabo-labo lang naman, partner, yung policy na yan. Simula nung itaas nung MMDA sa 5,000 hanggang 30,000 yung multa. Pero matagal nang umiiral yung polisiya na bawal sa EDSA busway, yun ang ating mga motorista. Yun lang mga pinahihintulutan.
Diba? Kasi 1,000 lang daw naman. Oo, so kayang-kaya. Kung sobrang nakaaangat na sa buhay nung nadaan doon. Di lang nakaaangat talagang mayaman. Dahil kayang lustayin o kayang pakawalan ng ganun-ganun lang yung 1,000 piso. Dadaan na sila ng dadaan doon sa EDSA busway. Pero itong 5,000 na to, at least nabigyan ng linaw simula nang maging epektibo to ng Lunes. Sino lang ba talaga yung papayagan? Dahil yun pala merong parang merong sinasabi na may discretion daw ang MMDA sa kung sino ang papayagan. Oo. Nakakalungkot kasi partner nung unang araw ng paglarga ng mas mahal na multa dyan ho sa EDSA busway, nakakalungkot na ang ilan ho sa mga unang nasampulan yung sasakyan pa ng nasyonal na pamahalaan. Diba? Yung report ni RH52 Edniel Parosa, taga DOST Pag-asa, yung isa sa unang nasita. Oo. Tapos meron ding mga ilang pulis, 'di ba? Mismong taga-gobyerno pa. Siguro mismong taga-gobyerno. Yung discretion na to na sinasabi nga nung una, naakala nila merong discretion nga naman kung sino yung palalampasin doon o hindi. Sa tagal nang umiiral nitong EDSA busway, ibig sabihin noon pa na ipapatupad na yung discretion na yun. Buti na lang din nalinaw sa atin kahapon ni MMDA Chairman na Attorney Don Artes na walang ganon. Walang discretion. Talagang kung sino lang ang binigyan ng authority ng LTFRB o ng gobyerno na makadaan dyan sa EDSA busway, kung hindi ka otorisado doon, titikitan ka. At saka yung mga nandun lang sa listahan ng memorandum ni DOTR Secretary Jaime Bautista, nag-ugat kasi yan partner doon sa akusasyon daw ni Traffic Czar Bong Nebriha kay Senador Bong Revilla naman na dumaan daw yung convoy niya doon sa EDSA busway. Na talagang ikinagalit ng atin hong senador at pinabulaan na dumaan yung kanyang sasakyan diyan sa EDSA busway. At ang development nga dyan ay okay na, nagkapatawaran na at nagkaroon na rin naman ng accountability sa part ng MMDA. Pero 15 hanggang 30 araw yung suspension ni Bong Nebriha sa MMDA. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. O isa pa rin po sa inaantabayanan natin yung updates o yung development doon sa talagang pag mga ganitong issue. Yung mag-live-in partner. Oo, magkarelasyon partner galing Canada yung babae. At grabe, kalat din sa social media yung nangyaring pamamaril sa kanila dyan sa may loob ng isang bus sa may Nueva Ecija noong kamakailan ho lamang. At isa sa itinuturing na persons of interest ngayon ng PNP ay anak ng babaeng biktima. Nakinasuhan niya. Katulad ng sinasabi sa atin kahapon ni Police Major, di ako nagkakamali, si Major Agliam, hepe ng Karanglan na PNP, na una lang binabanggit sa atin kasi sa panayam kahapon ni Katunying, may kinasuhan niya itong biktima na karnaping. Pero hindi lang na-establish pa ng umaga kahapon na mismong anak niya pala yung kinasuhan niya. Yan? Galit na galit ba? Sariling magulang? Hindi natin... sinong anak kaya yung gagawa ng ganyang kabrutal na pagpatay? Kung makikita mo yung video partner, talagang dinalawahan pa yata yung pagbaril. Inulit pa. Tsaka mismong sa leeg at sa ulo. Nakakalungkot na nangyayari ito sa loob ng isang pamilya. Yung babae daw partner matagal nang hiwalay sa kanyang mister. Asawa. At tabayanan ho natin yung mga developments sa ganyang kaso at nagpaabot na rin naman ng pakikiramay ang kumpanya ng Victory Liner at ina-assure nila na makikipagtulungan sila sa mga investigasyon ukol po dito. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay partner, bago lang tayo magpaalam, ang lahat meron tayo ditong public service na lahat ng ina ay inaanyayahan na saksihan ang pagbubukas ng pailaw ng Christmas tree at mga ilaw sa paligid ng simbahan ng parokya ni San Guillermo diyan po sa Talisay, Batangas. Bukas na po yan, November 18, 6 p.m. At ang panawagan ay mula kay Mayor Zenny Mendoza, kay Father Milo Malabuyok, Parish Priest ng Talisay at PPC ng Talisay.
Uy, at saka pala partner, pagandain na rin natin yung mga kababayan natin, ano? Dahil sa mga susunod na oras, inaasahan yata na papasok na yung low pressure area sa Labasona Philippine Area of Responsibility. Bagaman sa ngayon ang binabanggit ng Pag-asa mababa pa yung tsansa na muling lumakas na bagyo ito LPA sa susunod na 48 oras. Dahil naging bagyo na ito, partner, humina lang ulit bilang LPA, ano? At ingat-ingat. Paano ba? Ingat-ingat po ano man ang ating lakad, laging magdala ng payong at laging magpasalamat, laging magtagubilin sa poong may kapal. Sa pangalan po ni Jerry Baha at Anthony Taberna, kami po inyong nakasama dito sa 2x2 at Pangunahing Balita. Ako po si Yuel Reyes. Ako naman po, Jesel Rico Forte. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na ang programang Damdaming Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.